Kaibigan, may mga taong buong buhay silang nagsisikap pero paulit-ulit pa ring nabibigo. Hindi dahil mahina sila, hindi dahil bobo sila, kundi dahil hindi nila naiintindihan ang tunay na ugali ng tao kasama na ang sarili nila. Sa mundong ito, hindi ka sinisira ng mga kaaway na lantaran. Mas madalas, sinisira ka ng mga batas ng human nature na hindi mo alam na gumagana na palalaban sa'yo. Mga batas na tahimik, hindi mo nakikita, pero unti-unting inuubos ang direksyon, relasyon, at kinabukasan mo. Ito ang dahilan kung bakit may mababait na tao na laging inaabuso, may matatalino pero walang nararating, at may potensyal pero habang buhay nang naliligaw. Sa video na ito, hindi kita pa-inspirahin, gigisingin kita. Tatalakayin natin ang 7 laws of human nature na tahimik na sumisira sa buhay ng tao. Mga batas na kapag hindi mo naunawaan, ikaw mismo ang magiging kalaban ng sarili mong tagumpay. At tandaan mo ito, boss, hindi ka nadadapa dahil mahina ka. Nadadapa ka dahil may batas na hindi mo alam na sinusunod mo pala. Kung handa ka nang makita ang realidad ng walang filter, ituloy mo ang panonood. May mga tao na hindi naman tamad, hindi rin tanga, pero bakit parang paulit-ulit silang nadadapa sa buhay? Habang tumatagal, napansin ko na hindi pala kakulangan sa sipag o talino ang problema. Kakulangan sa pag-unawa sa human nature. May mga batas na gumagalaw sa loob ng tao. Kahit ayaw mo, kahit hindi mo alam. At kapag hindi mo ito nakilala, unti-unti kang sisirain ang sarili mong ugali. Law number 1, irrationality. Hindi talino ang namumuno kundi emosyon. Gusto ng tao isipin na logical siya. Pero sa totoo lang, emosyon muna ang desisyon, saka lang hinahanapan ng rason. Ilang beses ka na bang pumasok sa relasyon kahit alam mong delikado? Nagtiwala kahit may red flag? Gumastos kahit alam mong lugi? Lahat ng iyan, hindi dahil hindi mo alam ang tama, kundi dahil mas malakas ang emosyon kaysa sa isip. Ang taong hindi aware sa sarili niyang irrationality ay madaling manipulahin, madaling mauto, at madaling masira. Hanggat hindi mo natututunang ipos ang emosyon mo, buhay ang magdidikta ng galaw mo. Law number 2, narcissism. Lahat may ego pero iba-iba ang anyo. Lahat ng tao may ego, walang exempted. May ego na maingay, mayabang, mapagmataas. May ego na tahimik, pa-victim, laging api, laging tama sa isip nila. Parehong delikado. Ang taong alipin ng ego, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, hindi marunong makinig, at mas pinipiling ipaglaban ang pride kaysa ang katotohanan. Maraming nasisirang relasyon, negosyo at oportunidad dahil ayaw lang bumaba ng ego ng isang tao. Kapag hindi mo nakilala ang sarili mong narcissism, habang buhay kang iikot sa parehong problema. Law number 3, role-playing. Lahat nakamaskara. Hindi mo makikilala ang tao base sa sinasabi niya. Makikilala mo siya base sa ginagawa niya kapag may kapangyarihan na siya. Lahat may maskara. Mabait kapag may kailangan. Humble kapag walang posisyon. Mapagkumbaba kapag wala pang hawak. Pero bigyan mo ng kapangyarihan, pera, atensyon. Doon lalabas ang totoong pagkatao. Maraming tao ang nasisira dahil naniwala sila sa salita, hindi sa pattern. Sa pangako, hindi sa ugali. Kapag hindi ka marunong magbasa ng kilos, madali kang lolokohin ng magandang pananalita. Law number 4, envy. Ang pinakatahimik na lason. Hindi lahat ng galit sumisigaw. Ang iba, ngumingiti habang naiinggit. Ang inggit ay hindi laging lantaran. Madalas, tahimik, palihim. Galing sa mga taong malapit sa'yo, hindi ka sisiraan ng direkta. Babawasan nila ang confidence mo, pagdududahan ng desisyon mo. Papalabasin na mali ka kahit tama ka. At ang mas masakit, minsan, hindi mo mapapansin na hinihila ka pababa dahil nagtitiwala ka. Kapag hindi mo natutunang kilalanin ang inggit, ikaw mismo ang magpapapasok ng kalaban sa buhay mo. Law number 5, passive aggression. Ang atake na walang tunog. Hindi lahat ng kaaway sumisigaw o nananakot. Ang iba, pabiro, pangiti-ngiti, pa-concern kunyari. Mga linyang tulad ng, concern lang ako sa'yo, baka hindi mo kayanin yan. Hindi naman sa dinodown kita pero ito ang aggression na nakatago sa kabaitan. Mas mahirap labanan dahil wala kang konkretong ebidensya. Pero araw-araw, binabawasan nito ang tapang mo hanggang ikaw na mismo ang umatras. Kapag hindi mo ito napansin, unti-unti kang mawawala sa sarili mong landas. Law number 6, group psychology. Kapag nasa grupo, nawawala ang isip. Kapag mag-isa, may prinsipyo ang tao. Pero kapag nasa grupo na, emosyon na ang namumuno. Ito ang dahilan kung bakit may sumusunod sa maling uso. May gumagawa ng bagay ng mag-isa. May nawawala sa sariling paniniwala. Ang takot na ma-exclude ay mas malakas kaysa sa takot na mali. Kapag hindi ka marunong tumayo ng mag-isa,
Dadamayin ka ng maling direksyon ng karamihan. Law number 7. Short-sightedness. Panandaliang saya, pangmatagalang sakit. Gusto ng tao ang mabilis. Mabilis na pera, mabilis na relasyon, mabilis na validation. Pero ayaw ng tao ang proseso, paghihintay, sakripisyo. Kaya maraming nasisira. Career na pinili ang easy money. Relasyon na pinili ang excitement kaysa stability. Buhay na pinili ang shortcut kaysa direction. Ang taong short-sighted ay palaging nagsisimula ulit dahil hindi niya iniisip ang kahihinatnan. Sa dulo ng lahat ng ito, isang katotohanan ang malinaw. Hindi ka sinisira ng mundo. Sinisira ka ng mga batas ng human nature na hindi mo inaamin na meron ka rin. Kapag hindi mo inaral ang tao, uulitin mo ang parehong pagkakamali sa magkaibang pagkakataon. Kapag hindi mo inaral ang sarili mo, kahit anong galing mo, mauubos ka. Bago ka umalis sa video na ito, tandaan mo ito. Hindi lahat ng sugat ay galing sa kaaway. Ang karamihan galing sa sarili mong hindi mo kilalang ugali. Ang mga batas ng human nature ay hindi mawawala. Hindi sila mababago. Pero pwede mo silang gamitin o hayaan mong gamitin kanila. Simula ngayon, huwag ka nang basta magtiwala sa salita. Magmasid ka sa kilos. Huwag ka nang magpadala sa emosyon. Pag-aralan mo muna ang sarili mo. Dahil sa mundong ito, ang taong nakakaunawa sa tao ay mas delikado kaysa sa taong malakas. Kung may napulot kang aral sa video na ito, huwag mo lang i-like, i-apply mo pa. At kung gusto mo ng mga content na mas totoo, mas tahimik, mas malalim, at hindi para sa mahihinang loob, mag-subscribe ka na. Hindi tayo maingay dito. Pero alam natin ang galaw ng tao. Hanggang sa susunod. Salamat.